Panibagong araw, panibagong pagturusin na naman. Hindi mawari sa kung ano ang dahilan bakit ako nahihirapan. Eto na naman ako. Punong-puno ng katanungan na tila ba'y parang sinakop na ng kadiliman ng aking isipan. Laban lang. Mga katagang pilit kong itinatatak sa aking isipan kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko na kaya pong makipagsapalaran. Hindi ko na kayang lumaban. Araw-araw na kinekestyon ng sarili ano ang layunin ko at bakit pa ako nandito. Kung puro na lang rin bigat ang nadarama at problema na tila wala na ang katapusan pa. Teka lang, maaari bang magpahinga na muna? Ipahinga't ilayo na muna ang sarili ko sa inyong dalawa? Nakakapagod pakinggan ng araw-araw na alitan at pagtatalo ninyo na kahit kailan may malabong palagitnaan at bigkasin ng mga salitang tama na. Huwag kayong magsakitan dahil ako ang nasasaktan sa tuwing nakikita ko kayong dalawang nag-aaway. Kailan ko ba kayong makikitang magkasundo? Hindi ko kayo kayang makita ng ganito. Sawang-sawa na ako sa dinaranas ko na tila'y pasan-pasan ko ang mundo. Mabibigat na problema ang tanging naririto, suko na ako, gusto ko na munang huminto. Hindi alam kung kailan magsisimula o di kaya'y uusad pa ba. Sinakop ng mga bakit at paano ang aking isipan, paano nangyari to o bakit humantong sa ganito. Naguguluhan ako at pagod na ako. I am Sergeant Oliver Santos. Inaaresto kita sa salang pagpatay sa asawa mo. You are violating Republic Act 7659, Section 6, Article 248 for murdering. You have the right to remain silent. Wala akong kasalanan. Ano yung binibintang niyo sa akin? Dito na kami, Tin. Basta nakikiramay kami. Nakikiramay kami, Tin. Alis na kami. Paano pa ako makakatakas kung lunod na ako sa sariling kalungkutan at nararamdaman ko? Bakit sa araw-araw na lang akong pinarurusahan? Bakit ako pa ang napili ni kamatayan na paglaruan? Condolence, Tin. Alam kong napaka-komplikado ng sitwasyon mo ngayon. Nandito lang ako, gagabayan kita. Hindi kita pababayaan, huwag kang mag-alala. Mga nagdaang araw na lumipas at mga gabing lagi na lang tulala. Tanging daing na sana'y sumapit na ang umaga, nagpapakasakaling ang liwanag na dala ay magbigay ng pag-asa. Araw-araw naghahangad na matapos na ang pagdurusang aking pasan, subalit sa paglipas ng mga araw, tila'y ang buhay ko na ang nais kong wakasan. Dahil wala akong masandalan sa tuwing ako'y nahihirapan, gusto ko nang tumigil na't magpahinga. Tatapusin ko na. Ang buhay na wala nang patutunguhan pa, ako'y bibitaw na. Ama, ayoko nang ipagpatuloy pa. Hello, Christian. I am a social worker at nandito ako para tulungan at i-guide ka in whatever situation you're dealing right now. So, lahat ng mga sasabihin mo, huwag kang mag-alala kasi mananatili yung confidential. Walang makakalam ng kahit sino at paprotektahan ko yung dalawa lang talang nakakalam. So, ready ka ba na ikwento sa akin yung mga nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo ngayon? If hindi ka pa ready, okay lang naman. Alam ko marami kang pinagdaanan. Na-trauma ka sa mga nangyari sa past mo. So, kung hindi ka pa ready, take your time. Pero, hindi mo tatandaan, nandito lang ako. Ready
pwede mo kong tawagan, pwede pakausap mo ako sa tito mo para puntahan ka at para i-guide ka, nandito na ako. Ready na po ako since I want to overcome this problem I'm dealing with right now. Gusto kong i-open yung nararamdaman ko para at least mabawasan yung mga hinanakit ko. Kahit nung bata pa lang ako, nakikita ko na talaga silang nagtatalo at nagsasakitan. Hirap na hirap kami sa buhay, paon sa utak. Walang trabaho yung tatay ko, kaya isa sa madalas na tutulunan nila gabi-gabi ay yung umuuwi lasing yung tatay ko, habang yung nanay ko naman, inuuna yung pagsusugal. And now, hindi ko ina-expect na darating pala sila sa ganito. Kaya wala akong makitang ibang solusyon sa problema ko bukod sa pagpapakamatay. Namatay yung nanay ko habang yung tatay ko naman nasa kulungan. Ngayon, wala akong makitang liwanag ang dahilan para magpatuloy pa. Christine, huwag mo sasayangin ang buhay mo dahil sa mga problemang kinakaharap mo ngayon. Huwag kang mawawala ng pag-asa dahil may mas magandang plano ang Panginoon para sa'yo. At isa sa plano niya ay ang pagkaanin ng loob mo. Dala mo, bata ka pa, marami ka pang mga pagsubok na pagdadaanan. At marami ka pang matutupad na dream. At naniniwala ako lahat ng yon makakamit mo at malalagpasan mo. Magandang araw, Mr. Diaz. Maaari na po kayong maupo. Magandang araw po. Ano pong nangyari sa pamangkin ko? Your niece is currently dealing with depression and she about to end her life due to family problem and death of her mother. Ano po yung dapat kong gawin para matulungan ko yung pamangkin ko? Dahil yung kaso ay on the process na sa court at naninirahan na po siya kasama ko. Bilang tito ni Christine, dapat po gabayan mo po siya at panatilihin ang pagsuporta sa mga bagay na gusto niya. Damayan niyo po siya sa mga problemang kinakaharap niya ngayon. At ganoon din, gabayan niyo rin po siya dahil kayo po ang lagi niyang nakakasama. Bilang isang tito rin ni Christine, tulungan niyo po siya na ma-overcome yung trauma at yung mga complication na kinakaharap niya ngayon. Opo. Alam ko po ang responsibilidad ko at hindi ko po siya pababayaan na dumating ulit siya sa ganyang sitwasyon. Hindi ko po hahayaang may mangyaring masama sa kanya.